Tanghal ng palatuntunang Rapid Fire. Marami po tayong pag-uusapan. Napakarami pong issue ngayon, siksikan ho. Ha? Unang-una na po yung pagkakapalabas ng deportation order para po sa pagpapatapon pabalik sa Amerika kay Pemberton. At nandyan din po yung panibagong kaso na naman. Pangatlo na po ito sa mga kasong disqualification laban kay Senator Grace Poe. At yung mga kuntil-butil na politika riyan, na mga ika nga po, mga pambobola ng mga iba't ibang politiko. Nandyan po yung benepisyo raw para sa mga seniors at retirees na ngayon lang naisip ni Cheese Escudero. Ito naman po si JB, may payo raw, may payo kay Grace po. Sipin mo. Yan na mahirap kaya ako hindi ako nagpo-programa ng payo-payo. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi baka yung sarili ko hindi ko mapayuhan. Bago kayo magpayo, yung sarili nyo muna payuhan nyo. Tama. Mga kaibigan, ang tabayanan po natin ang iba pang mga pag-uusapang issue dito po sa ating palatuntunan. Maaari kayong tumawag sa pamamagitan po ng ating landline. Ang numero po 4120288. At ang text line po naman kung saan maaari ninyo ipadala ang inyong mga reaksyon ay 0977-342-1644. Ano man ang inyong pinagkakabalahan sa mga sandaling ito, magsama-sama po tayo hanggang alas 10 ng umaga sa pagtatanghal ng palatuntunang Lapid pa. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Bueno mga kaibigan, unahin na po natin pag-usapan ito Ang sabi po ngayon sa balita, ang Bureau of Immigration ay ipinag-utos na raw po, ipinag-utos. Ito pong deportation o pagpapatapon palabas ng bansa dito kay Private First Class Joseph Scott Pemberton, yung US Marine na ika nga po ay inakusahang pumaslang dito kay Jeffrey o Jennifer Laude noong October nakaraang taon sa Olongapo City. At ito nga meron ng statement din ang Bureau of Immigration. Ang sinasabi sa pamamagitan po ng kanilang spokesperson na si Elaine Tan na ang Bureau daw, itong BI, gusto nilang si Pemberton mapadeport on the ground o sa dahilan na undesirability. Ito raw nakapaloob sa pinalabas na order na 5 pahinang resolusyon, mga kaibigan, na noong papalaho itong September 16 ay niluto na. Bueno, para po sa mga detalye niyan, mga kaibigan, minarapat po natin matawagan natin ang tanggapan ng Bureau of Immigration para sila na po ang direktamenteng mapakinggan ng ating mga mamamayan, lalo-lalo na po ng mga nakabantay dito sa kasong ito ni Pemberton. Para po sa ating lahat, malaman natin ang katotohanan tungkol po dito sapagkat ngayon po ay nasa linya natin ang commissioner, ang pinakamataas na opisyal ng Bureau of Immigration na walang iba kundi si Commissioner Sigfred Mison. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Commissioner. Sandali lang po. Sa inyong mga taga-pakinig, sir.
Opo, Commissioner, paano po, unang-unang nais po naming itanong, paano ho nagsimula itong gumawa ang immigration ng ng resolution para sa deportation po ni Pemberton? Just like any other deportation case po, as soon as na we learn that a person commits any act of undesirability, yung Bureau po can initiate a complaint against that foreign national. Ganito po ang nangyari doon kay Mr. Pemberton. Sa kaso niya ho, no? Parang motu proprio ho ba yun, Commissioner? Tama po kayo dyan, sir. Dahil lumalabas nga po, nakikita naman po natin sa mga periodiko na ganito po ginawa ng tao. He is accused of doing this. Although iba naman po yung criminal investigation, pero ninarap na rin po namin na mag-file po ng deportation case. Parang kasi sa pananaw ng iba ho na mga nakausap po natin, sinasabi ho nila na parang hindi regular o normal yung pagkakagawa ng deportation order labang kay Pemberton, sapagkat usually daw po ang deportation proceedings ay sinasagawa ito kapag natapos na yung kinakaharap na kaso sa hukuman, sa regular courts ng isang dayuhan na merong nakapending na criminal case or other cases. Pwede rin po din na mangyari, pero sinasabi ko nga po kasi na independent naman po yung criminal at saka yung deportation case. Pwede po siya ma-absolve sa criminal case, pero hindi po sa deportation case or vice versa. Pero yung sa amin po kasi yung deportation order, hindi naman po namin kayang i-implement yan hanggang maklear po siya sa kaso niya sa korte. Mm-hmm. Kapag ang hatol po sa kanya ay conviction, he has to serve his sentence here in the Philippine judicial system in a correctional facility bago namin i-deport siya, or if he is acquitted, then that's the only time we can deport if there will be a court clearance, sir. Mm-hmm. Mr. Commissioner, wala ho bang nag-impluwensya sa inyo para mag-initiate kayo ng ganitong proceedings laban po kay Pemberton? Motu proprio po ito ginawa ng Bureau of Immigration. Tama po kayo dyan. Motu proprio po yan dahil sabi nga po pag nakikita naman po namin sa mga other sources of information na may ginagawang masama o hindi maganda ang ating mga dayuhan, kinakasuhan po namin ng deportation, sir. Ayun, may binanggit po kahapon, napanood ko sa television, sa news, itong si Attorney Harry Roque, na ito daw pong deportation proceedings labang kay Pemberton, parang ito raw ang gustong mangyari nung pamilya ni Laude. Hindi ko po alam yan. Wala po kaming nakikita o natatanggap na sulat galing po kay Laude family o galing po kay Attorney Roque. Ang pagkakaalam ko po talaga, charges were filed motu proprio by the Bureau by reason of the information we received from all other sources of information. May nagtanong ho dito ngayon, nag-text ho sa atin, bakit daw po yung nauna yung deportation order habang may pending criminal case si Pemberton? Dahil marami ang nakakulong na dayuhan pero hindi nadideport. Ang lumalabas po kasi, sir, independent nga po yung aming kaso, mas mabilis po normally yung deportation case dahil yung quantum of evidence is mas mababa po ba kaysa sa requirement po sa criminal case. But it does not mean na i-deport na po namin kaagad siya. Dahil we still have to wait for the results in the criminal case, sir. Halimbawa, ang procedure ho talaga dyan, sa pagkakaalam kasi po ng marami, Mr. Commissioner, halimbawa may kasong katulad niya, may kinakaharap siyang kaso. Pagka siya ho, halimbawa nahatulan o ano man ang nasintensyahan siya,
kinakailangan niya munang iserve yung sentensya, yung hatol na sentensya laban sa kanya bago magkaroon ng deportation proceedings. Hindi ba ganun ang normal? Hindi ko po masasabing gano'n na normal, pero yan din po ay isang ground for deportation. Ganito po, no? Marami po kasing grounds for deportation. Isa po yung conviction of a crime involving moral turpitude. Kasama po yan sa isang ground. Pero it requires conviction. Meron pa pong isang ground na tinatawag po natin na undesirability. Anything that will or that poses a risk to public welfare, public safety, national health, national security. Yun po is another ground. Ang ginamit po ng Bureau dito kay Mr. Pemberton, ito pong undesirability. Ayun, undesirability. Mr. Commissioner, meron hong nag-text nagte-text sa atin ngayon, pabayaan niyo sana na basahin namin sa inyo yung kanilang mga text, kamukha po niyang tanong na yan. Ngayon, ito naman ang tanong ko, yun bang si Pemberton, halimbawa, siya lumabas na acquitted siya sa kaso. Ito'y ine-expect natin, ibababa ang kanyang ang hatol sa kaso niya, itong December hanggang December 14 po, no? Halimbawa napatunayan na wala pala siyang kasalanan, immediately ba i-deport na siya? Depende po yan. Kung meron na po kami authority from the court na i-deport po siya, dahil lumalabas po kasi under jurisdiction pa po siya ng court system natin, hindi ko po alam kung meron pong isa-file pa sila mga nararapat na mga reconsideration or appeal o kung ano pa mo ang kailangan ilabas ng korte para mabigyan po kami ng go signal na pwede niyo nang i-deport si Mr. Pemberton. Ayun. Ibig po sabihin nun, manggagaling po yun sa korte, hindi kayo ang mag-i-initiate na susulat sa korte o kaya magre-request sa korte para sa deportation niya. Kinakailangan yung korte mismo ang magsasabi sa inyo. Ganun ba yun? Ay, hindi po. Kasi yung sa aming deportation order, tapos na po, it's just a matter of implementing it. Ngayon, kapag in-implement po namin, we require court clearances and BI clearances. Ngayon, alam naman po natin na si Mr. Pemberton ay nasa jurisdiction ng korte po natin ngayon, kailangan po namin makakuha ng court clearance. Kami po mismo ang hihingi kung sakasakaling ma-acquit po si Mr. Pemberton. Ang initiative, ibig sabihin po, manggagaling pa rin sa inyong tanggapan para sa kanyang deportation. Yes, sir. Opo. May kasama tayo dito, si Rose Novenario. Siya po ay isang Malacanang reporter. Magtatanong po siya sa inyo. Ay, magandang umaga po, Commissioner Mison. Ay, good morning po. Oo. Alam po naman natin na si Pemberton ay sakop po ng Visiting Forces Agreement. Dahil isa siyang militar. At dito po sa BFA, meron pong parang kailangang may period na pwede lang litisin yung kaso laban sa isang US serviceman, di po ba? So, yun din po pagkakaintindi ko po. Oo. Kung yun po ang ipatutupad natin o ipatutupad ng pamahalaan ng US at ng Pilipinas kung kikilalanin yung BFA, by December po, tapos na po yung grace period ng paglilitis kay Pemberton. So halimbawa pong i-invoke ng US government or ng US military yung BFA po sa kaso ni Pemberton at hilingin sa ating pamahalaan na halimbawa hindi pa tapos kasi yung paglilitis sa criminal case niya, ang ipatupad itong deportation order po ng BI. Ano po ang inyong tingin doon? Number one, that will be beyond my pay grade already to explain and answer. Pero number two, para sa akin po talaga, the criminal case will be superior over the deportation case dahil alam naman po natin, if a person is charged with a crime, he has to face possible consequences dito sa ating bansa muna before any deportation order can be implemented po. O nga po, sa kaso po kasi ni Pemberton, sakop po siya ng VFA. At kung hindi pa
hindi pa po tapos yung paglilitis sa criminal case, ayon po sa BFA, tapos na po yung panahon na dapat siyang litisin, ay hilingin nga po na yung deportation order nyo na lang yung ipatupad. Ano po kaya ang ano kaya ang magiging paninindigan ng ating Bureau of Immigration sa ganung usapin? Ay, yung ganyan po kasi, pagpapatupad na po ng mga certain international agreements, that's beyond our jurisdiction already. So if ever that will be invoked, then I think it will be proper for the Department of Foreign Affairs or any other agency to respond. Sa amin po, susunod lang po kami dahil we are mere implementers of immigration law. Informed na po ba ang US Embassy tungkol po dyan sa deportation order nyo kay Pemberton? Ang pagkakaalam ko po, lahat po ng deportation orders namin, we provide copies doon sa respondent. Pero hindi ko lang po alam kung kasama ang US Embassy doon sa nabigyan ng kopya ng deportation order. I can have that double check. Okay po, maraming pong salamat. Ang susunod po namang magtanong, Commissioner, ay si Peter Talastaso. Kasama po natin siya dito. Magandang umaga po, Commissioner. Hello. Magandang umaga po. Okay, ang tanong ko po ito, yan ho bang ginawa ninyo order o resolution para sa korte? This is a order po kasi dahil all deportation emanates from the order of the Board of Commissioners, sir. Okay. Ibig sabihin, pero yan po bang order ninyo, hindi final yan, kundi kailangan pa rin ang consent ng korte. Ay hindi naman po. Lumalabas lang po kasi every time na the respondent in a deportation case has a pending court case, kami po, we require court clearances prior to any implementation. Yun nga, ibig sabihin, kailangan nyo pa rin ang clearance ng korte. Opo. Okay. Only with respect to those respondents with pending court cases, sir. Okay, yun lang po, Commissioner. Bago ho tayo dumako sa iba pang mga katanungan dito sa mga text sa atin, isa lang ang gusto ko pang ipahabol ho dyan sa kaso ni Pemberton. Previously ho ba nag-exercise na rin ng Bureau of Immigration sa ganitong klase ng pag-i-issue ng deportation habang merong kinakaharap ang isang dayuhan na kaso dito sa ating bansa? Yung previous case po, meron na ho ba tayong precedent na ginawa? Meron na po. Marami-rami na rin po lumalabas na a single act can give rise to a deportation and a criminal case. Since mas mabilis po generally yung deportation case sa criminal case, nauuna po lumabas yung deportation order. Pero alam po namin pending pa rin yung case niya, so we really cannot implement that order. Pero nangyari na po iyan. Nangyari na po. Pero not under your watch, ano? Ay meron din po under my watch na yun na nga po, pending cases po sila pero lumabas na po yung deportation nila dahil sabi nga po yung evidence po namin medyo mas mababaw kung ikukumpara po sa criminal case. Okay. Sa ibang issue naman ho tayo, may nagtatanong kasi ritong mga nakikinig sa atin. Tinatanong ho nila yung tungkol dun sa kamakailan daw ay nagkaroon po ng pinirmahan itong si Secretary De Lima na mga bagong empleyado sa Bureau of Immigration base naman sa isinumiti ninyong mga pangalan. Na may katotohanan po ba itong kasi sinasabi nila na ito raw midnight appointment, Mr. Commissioner? Di po lumalabas po ang haba ng proseso po namin dyan. Third quarter hiring po namin yan. Medyo tala nga po sa amin dahil ang haba ng proseso na ginawa po namin. Meron na rin po kami ginagawa ngayon for the fourth quarter, 120 plus yes po yan. Opo. Hindi po totoo na it was a midnight appointment, ika nga. It's just a matter of doon lang po namin na ibigay sa kanya lahat ng mga dokumento dahil doon po namin natapos yung 3 buwan namin pipili ng mga kandidato for hiring.
May katotohanan po ba na yung mga naisumiti, nakasama dun sa mga naisumiting pangalan na 200, yung iba ho, bumagsak sa ginawang interview sa kanila o pagsusulit ng Bureau of Immigration? Pagkakaalam ko po, lahat po ng mga na-interview ko, lahat po ng mga na-ligay po namin dun sa listahan for hiring, pumasa po sa mga exam, pumasa po sa mga interview, ayon po dun sa criteria na binigay ng aming Personal Selection Board. Oho, kasi yun daw ang tinutukoy na naging dahilan kung bakit nagbitiw dun sa pwesto na hawak niya itong si dating Commissioner Roy Ledesma. Na siya, sa kanya ho yatang department, naka-assign yung hire ng mga bagong empleyado. Hindi po. Lahat po yan ay nakapasa po sa aming selection process. Oho. Okay, ito naman galing po sa numerong 0912 368. Hindi ko nababanggitin yung buo. Two last numbers. Ang tanong ho niya, totoo ho ba na green card holder daw po kayo, Mr. Commissioner? Iyan po ay nasa records naman po ng Bureau of Immigration at ng ng US Immigration po. Ayun. Ang nasa record po ay hindi o totoo pong green card holder? Commissioner? Ano po? Ano po nasa record? Kayo ho'y green card holder o hindi po? Ang makapagsabi po niyan yung US Immigration po. Hindi po ako. So, ano pong palagay nyo? Green card holder ba kayo o hindi? Ang namalabas po kasi, ang US Immigration po ang makakaalam po niyan. Pero kayo po hindi nyo alam? Hindi ko po malalaman at hindi ko lang po alam if I will be at liberty po. So sa ngayon ayaw nyo ipagtapat? Okay, yung kaibigan ko, ganun din Ayaw, ayaw niya rin sabihin. Okay. Kilala akong ganun. Oo, karapatan niya yun. Bueno, may karagdagan pa ba kayong gustong itanong kay Commissioner? Okay na yun. Commissioner, maraming salamat po. Kami nagpapasalamat at binigyan nyo kami ng pagkakataon na kayo ay makapanayam namin sa umagang ito. Baka po merong kayong gustong pahayag pa. Idagdag o sabihin sa publiko para maipaalam, lalo-lalo na patungkol dito sa kaso ni Pemberton, binibigyan po namin kayo ng pagkakataon. Yun lang po, nasabi na po ata namin lahat at naitanong nyo lang po lahat. Yung proseso po namin sa deportation kay Pemberton, it was regular. It is not connected in any way to whatever person. Ginawa lang po namin yung aming mandato na good guys in, bad guys out. The board voted, the board deliberated, and felt that this person committed an act of undesirability. That's why we ordered his deportation. Opo. But pending the criminal case, we will not implement that deportation dahil alam naman po natin na he has to face possible consequences for his criminal act if found guilty. Okay, maraming salamat po, Commissioner. Thank you po, Commissioner. Sige po, salamat po, salamat po. Yun po si Commissioner Sigfred Mison ng Bureau of Immigration. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Magpapatuloy po tayo pero bago po yan ay ang oras po natin, meron na po tayong 27 minuto makalipas po ang alas 9. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Trimedia Pro Incorporated. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dad. It's 9:30 in the morning. This is still a The BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute.
Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Paalala po, galing sa V-Fresh. Sama-sama tayo magabot ng kabutihan, karunungan, kasipagan. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hilinga. Kabutihan, para sa kapayapaan. Karunungan at edukasyon, upang may progreso. Kasipagan, upang umasenso. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hilinga. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh. Masayang pag-usapan ng pag-asenso ng bayan lalo na't may nginunguya tayong V-Fresh. Kahit mainit ang usapan, malamig pa rin ang bibig. Presko ang palitan ng mga ideya at kaisipan. Makipagtalakayan, mag-V-Fresh! H-Tri-Media Pro Incorporated. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy tayo mga kaibigan at kasama naman natin ngayon nasa kabilang linya ang batikang kolumnista, broadcaster at ika nga po isa sa mga pinanganganinuhan ngayon respetadong columnist si Kajeri Yap. Magandang yumaga Kajeri. Kajeri? Kay Rose at kay Peter at sa lahat ng buo ng inyong programa. Napakinggan mo siguro yung panayam natin kay Commissioner Sigfred Mison. Oo, napakinggan ko at maganda naman ang paliwanag ni Commissioner Mison. Tanggap ko yung mga paliwanag niya doon sa kaso ni Pemberton. Yan naman korte pa rin ang magdidesisyon dahil may pending criminal case pa naman yan Gaya nga ng ibang mga agent na nakakulong yan sa Immigration Bikutan Detention Cell na may mga pending case, hindi kagad dinedeport yan. Meron pa silang harapin kaso dito sa ating bansa, di ba? Kasi yun talaga proseso niyan tapusin yung kaso kung may pataw na sentensyang parusa yan, dapat tapusin niya. Ikaw naman Kapres, matagal ka na rin nagko-cover dyan sa Bureau of Immigration. Alam mo naman yung mga ganyang pagpapadeport sa mga foreigner, dalawang klase yan. Pwedeng merong dahilan para hindi kagad may deport, meron ding dahilan para i-deport. Matakasan naman yung kaso dito sa atin. Kasi pag mabigat ang kaso, mas gugustuhin mo, matakasan mo na, ma-deport ka. Kung wala ka namang kaso dun sa bansang pinanggalingan mo, di ba? Iba naman, ayaw ma-deport ka. Walang kaso dito. Kasi may kaso naman sila doon. Kaya naman dito, ayaw nilang ma-deport. At sayang, hindi lang yun ay tanong yung nakaraan 2 linggo, pagtakas ng isang Koreanong pugante dyan sa Bikutan. Ang katwira nila, ang lumalabas sa investigasyon, naiwan daw bukas yung pinto sa likod ng kulungan. Kaya nakatakas. Buti na lang. Iniwan bukas. Nakatakas. Iniwan bukas yung pinto sa likod? Naiwan, hindi iniwan. Hindi raw na ikandado. Siguro, nung buksan, umalis yung nagbukas. Kaya naiwan. Binuksan muna. Ako malaglag sa kinaupuan ko. Yung pagtatanong nga nyo kung isa siyang US green card holder. Alam po nyo kung ako ay hindi isang US green card holder, direct ako naman sasagutin. Hindi ako US green card holder. Ay sagutin ang aking pagiging isang Pilipino. Bakit kailangan na ang sagot tayo pa magtanong sa US Embassy? Diba? Siyempre, hindi naman tayo bibigyan ng US Embassy. Basta-basta ng kanilang record. Kasi hindi mo magbibigay ng impormasyon kung ikaw isang green card holder, lalong-lalo na
ikaw ang namumuno ng Bureau of Immigration. Hindi, baka nga may sinasabi si Rose na baka para hindi siya makasuhan, ginawa itong deportation order para ito ang kapalit. Yung kay Pemberton. Alam mo, ako positibo ako dyan na talaga isa siyang US green card holder dahil ang mismong taong tumulong sa kanya nung mag-apply siya niyan, ang mismo nagsabi sa akin. Kinumpirma sa akin na nung panahon na siya ay pag-alagala pa lang, nagpunta siya ng Amerika at nag-apply nga ng US green card holder. Itinakwil niya yung kanyang Pilipino. Diba? Kaya nga sinasabi ko, bakit si Grace po lang ang inuulirat nyo? Bakit itong namumuno ng ating border patrol, hindi nyo busisiin, di ba? Very ironic na isang hepe na immigration yung pala US green card holder, immigrant. Very unethical. Ay nga, pwedeng isipin nga yun, di ba? Nakapalit yan si Pemberton, di ba? Yan naman ang piming tinatanong ko kay Commissioner Misode. Sagutin lang niya ng diretso. Ayaw Ayaw sumagot. Pero hindi. Kung maalala mo, si Defcom Ray Alias, ng Customs. Ni dating Pangulong GMA sa Bureau of Customs as Deputy Commissioner. Si Defcom Ray Alias, isang US green card holder noong panahon na yon. Nagtanong siya sa kanyang mga legal advisor, ano ang ginawa ni Defcom Ray Alias? Isinurrender niya yung kanyang US green card holder. At saka siya nag-assume bilang Deputy Commissioner ng Bureau of Customs. Kaya ang tanong ko, kung yan ba isinurrender ni Mison o hindi? Ayaw nga sagutin. Siguro hindi. Niloloko niya ang Malacanang. Na-appoint siya noon, Associate Commissioner, tinanggap niya yung pwesto niyan. Yung pala noon doon sa kanyang pitaka, meron siyang ID na US immigrant siya. Diba? Yun lang ang aking punto doon. Sana masagot na niya ng diretso. Wala nang paligoy-ligoy. Diba? Hindi, siyempre, ang ibig sabihin nun, hindi niya nasagot. Positive. Pag-amin yun, di ba? Parang hindi niya kinukumpirm, hindi niya rin dinideny. Pag-amin yun. Yun na yun, Kasi maselan yun, ha? Siya tunay na Pilipino. Maselan yun na issue para hindi mo sagutin. Dapat categorically. Categorical sinagot niya. Yan malaking pagkakamali rin naman na kanya. Bakit siya in-appoint sa kanyang pwesto? Sa kasaysayan ng Bureau of Immigration, ngayon lang nagkaroon ng commissioner na immigrant pala. US immigrant, pagtatawanan tayo sa ibang bansa niyan. Parang sa Malaysia, ang immigration ng hepe doon, Indonesian. O US citizen, diba? US immigrant. Hindi pwede yun. Ang logic yan yun lang, Kapesi. Okay. Mapalakitan nyo yung issue niyan. Napakagandang issue niyan. Okay, maraming salamat. Maraming salamat. Yan po. Ay, ano nga pala, no? Happy anniversary sa atin, ano? Happy anniversary sa atin sa Hataw. At saka sa Diario Pinoy. Diario Pinoy, first anniversary naman. Yung Diario Pinoy, nababasa yan. Sinapanood ko si outgoing Vice Mayor Isko Moreno kanina maga. Oo nga raw sa programang walang kwentang umaga. Umagang kay pangit. Magulo raw nung araw ang City Hall. Walang kwenta. Sila ang magulo Sila naman ang magulo dyan Sino man gumawa ng problema sa konseyo nun, di ba siya? Kasi walang kotong nung, kaya ginugulo. Ngayon, nung may kotong na sila... Sinasabi ko nga, kailangan ng ating gobyerno ipalipari para makapasok siya. 38 siya sa survey. Alam mo ba kung kanino nagpaalam si Rizal? Ka Jerry? Kanino? Sino? Si Dr. Jose Rizal, kanino nagpaalam? Di ba meron siyang Huling paalam. Huling paalam? Oo, may huling paalam pa. Kanino? Doon sa kanyang daddy mayor. Hindi, kay Isko. Bakit? Si kay Isko. Hindi, nahulaan ni Rizal. Alam mo naman si Rizal, advance yan Yan ang sasabihin mo, Isko, huling paalam. Para kay Isko.
Magpaalam ka na sa Maynila. Pinalalabas pa niya na parang si isang anghel, isang genius, may lahat. Parang Sasalamin pa, no? Tanalaw pa sa kanya. Nagpapanggap na ako, genius. Tumawag kanina, tatanungin ko isa lang ang tanong ko, saan ka ba umuwi? Sa Maynila o sa Alabang Hills? Ay, hindi. Kung ako magtatanong, iba ka, Jerry. Alam mo kung ano yung tatanong ko? Ako, kumustahin ko yung best friend niya. Sino? Yung Jong isip na hindi mo magbayad ng utang sa Hindi. Baka tinatago niya, no? Marami tayong maitatanong. Oo. Pero ako, ito itatanong ko kung akong nanonood kanina. Hindi ko napanood Ay tatanong ko, magkano ba ang kinita ninyo sa CCTV camera dyan sa programang yan? Sa kontratang nakuha ninyo kay Isko Moreno. Oo. Hindi ba? Yun ay itatanong ko. Tama yun. Okay ka, Jerry? Maraming salamat. Okay, maraming salamat. Mamaya magkikita tayo. Yun po si Ka Jerry Yap, mga kaibigan. Kayo na bahalang umusga dun sa pagtanong namin. Ayaw naman naming hatulan. Bahala na yung mga tagapakinig. Valerie. Ay, Bali. Oy, hindi Sino mo ba na. yung Dapat nagkamali? pala Yan, tinanong ko nagkamali, yun. Masyadong serious kasi. Sino ba na-interview natin? Hindi si Valerie. Si Siegfried Concepcion. Lison. Ayun. Alam mo, bihirang ma-interview yan Ay, mailap yan. Mailap Buti yan. nga, pinagbigyan tayo niyan Oo nga. At buti naman at mabait siya sa atin Di ba? Kasi ano daw. Yun na nga. Ito, Good AM. Sa wakas, loud and clear na broadcast. Sabi naman ni Joe ng Tondo. Si Jerry naman ng Manila, sabi ni Isko kaninang umaga sa isang TV interview, libre daw pagpapagamot sa lahat ng ospital na pag-ari ng Maynila, pag taga Maynila ang pasyente. Hindi totoo yun. Gaano po ito katotoo? Mali ang tanong nyo. Kasi walang totoo dun Wala. Unang-una meron silang ipinasang ordinansa na pinagbabayad na nila ang mga tao, ang mga mamamayan sa Maynila sa ospital. May ordinansa yan. Ano ba yung ordinansa? Batas yun. Pinatutupad na batas na kailangan mangolekta sila ng bayad sa ospital. Kasama pa yung amilyar di ba? Oo. Ngayon, para saan? Ito ang tanong nyo sa kanila. Para saan yung orange card? Kung talagang libre ang pasyente sa Maynila na taga Maynila ka. Bakit sila namumudmod ng orange card at sinasabi nila yung may orange card libre? Yung iba naman, hindi naman talagang libre. Ang dami nagsasabi, hindi naman libre. Kahit may orange card ka, magbabayad ka pa rin Sinungaling si Isko Hindi, silang dalawa ni Erap ang sinungaling. Kasi nga, tingnan ninyo, wala nang nagpapagamot sa kukonti na lang. Hindi katulad nung panahon ni Mayor Lim, ay nako, sunod-sunod. Ang dami pong pasyente sa 6 na ospital. Bakit? Libre talaga yon. Bakit wala nang nagpapagamot ngayon? Kung kayo man, may pera, magbabayad din lang pala kayo, ba't dyan pa ako pupunta? Ang dami namang ospital dyan na pareho rin, may bayad din. Hindi ba? Tama. Dito na ako sa ibang ospital pupunta. Yun ang dahilan. Mandaraya sila sumagot pati si Erap Librehan niya. Pag may orange card ka, ganun ang sinasabi. Manluloko. Paano kung walang orange card? Hindi ka libre. Yun. Binabati namin yung mga taga Santa Ana. Pinababati sa atin ni Kagawad Noel Lontok dyan sa Santa Ana. Hindi mo naman nilagay kung anong grupo yun Basta yung grupo mo dyan sa Santa Ana, Maynila. Nasa linya si Bal. Galing pa ito sa New York pero Bal. tayo ba New Jersey si Bal ba? New Jersey. Malapit sa New York yan. Si Bal, bigyan muna natin ng pagkakataon nasa linya po natin. Magandang umaga sa iyo, Bal.
Bal? Magandang gabi, Percy. Rose, Peter, Atong. Magandang umaga. Good Oh, evening pero pareho oras natin. Oo. Alas 9:42 ng umaga rito, alas 9:42 ng gabi ron. ng gabi, sa kanila. Like, Tuesday. Kumusta? First, happy 12 years anniversary sa Hataw, no? Salamat. Sa Nyaryo. Thank you. Maraming anniversary pang darating sa inyo. Kaya narinig ko kanina yung interview nyo kay Siegfried Mison. Yung tanong ni Rose Maganda yung tanong ni Rose, hindi maganda yung sagot. Tataka ako, but ang hirap sagutin ng 1 + 1 is equals to what? Ba't di niya masagot kagad yung tanong kanina? Kaya yung pag-iwas niya sa sagot na kung meron siyang green card holder, hindi naman tayo bobo para intindihin yung sagot niya. Napakadaling di ba? Napakadaling kapain ang sagot niya. Kaya iwas na iwas halata mo na kayo sa gobyerno natin dito sa Pilipinas. Very ironic lahat na nakaupo. Sa immigration, green card holder yung nakaupo. Alam mo kung bakit very ironic, Bal? Sa Bureau of Custom naman, smuggler. Sa COMELEC naman, yung dating nakaupo sa COMELEC, election lawyer naman. So, very ironic lahat na nakaupo sa atin, Alam mo ba kung bakit, Bal? Bakit? Sabi mo nga, ironic, di matigas ang muka. Parang bakal, ironic. Ang ganda ng tanong ni Rose narinig ko kanina, kaya natatawa ako rito. Hindi pa niya sagutin lang. Maganda yung tanong ni Rose na, kayo ba sa sarili nyo, hindi nyo alam na may green card holder kayo? Ano ba naman yan? Kung may hawak, pag hindi mo alam na kung anong dokumentong hawak mo, ba't napaupo ka pa dyan? Kung hindi sarili mo dokumento, hindi mo malaman kung ano ka. Diba? Munti ka na nga tayong patayan ng linya kanina, kunyari, kunyari. Akala niya binabaya. Choppy kayo, choppy. Sige, Bal. Sabi ko, binabaya yata. Bal, maraming salamat, Sige, maraming salamat din. Yun lang ang comment ko. At kumusta dyan sa mga kababayan natin dyan sa New Jersey? Kumusta mo? Ipagbigay alam mo dun sa may isang ospital daw dyan na Jewish hospital. Mga Pilipino, mga nurse dyan, mga nagtatrabaho dyan, marami Pilipino. Dating nakikinig sa atin, baka hindi nila alam ang bago nating programa. Sige, papalam ko. In fact, pag nakakamit ako ng mga Pilipino rito, tinatanong ko katulad ng nakaraang Sunday. At taga Davao yun Sabi ko, pare, tatakbo ba si yung kumpare mo? Parang ayaw nga ganun ba? Lalabas pa rin yan. Pipilitin para nating may December 10 hanggang December 10 pa. Oo, may pag-asa pa rin niya. Kasi halimbawa lang. Halimbawa talaga hindi siya tumakbo. At kung sino man yung manalo ng presidente, ito rin yung pwede ko nakikita ng mga mangyayari. Kung sino man yung presidenteng mauupo at nakita si Duterte maganda pa rin ng palakad, pwede ba kung halimbawa nanalo siyang mayor, pwede ba siyang i-appoint sa isang gabineteng posisyon? Pwede. Hindi, nasa batas yun, di ba? Pwede. Hindi naman labag, di ba? May succession naman May magsasucceed naman doon sa kanyang posisyon. Pwede mangyari yun Kaya kung hindi man siya tumakbo talaga. Kung hindi siya nag-file ngayon. Pwedeng kalalagyan Okay, Bal, maraming salamat Thank you, Bal. Sige, magandang umaga sa inyo At magandang gabi rin dyan sa inyo. Mga kaibigan, kami po'y magbabalik pagkatapos lamang ng ilang mga mahalaga mensahe mula po sa 8 Media Broadcasting. Huwag po kayong aalis. 8 Media Pro Incorporated. This newscast is brought to you by the Philippine Charity Sweepstakes Office. Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Now, global headlines on DZRJ 810 AM. Here's the BBC Minute.
Jamie and Adam. BBC Minute. We're so sorry for what happened tonight. It was out of our control. Lots of love to Liam. Thank you for being so understanding. Those are the words of One Direction's Louis Tomlinson after the band cancelled a concert at an arena in Belfast minutes before going on stage. Liam is not well. A paralysed man has regained the use of his arms thanks to what medical staff are calling a wireless spinal cord. Adam's going to give us the science bit. A brain-controlled interface reads the patient's brainwaves emanating from his motor cortex, converts them into electrical signals and wirelessly transmits them to an actuator which has been sewn into his arm. We had an absolute necessity to win the game, and we did it in an intense and disciplined way. Who else? Arsene Wenger, after his Arsenal team beat Bayern Munich 2-0 in the Champions League. And do you remember that Sony hack that exposed employees' emails and details about celebrities? I do. You were one of them, weren't you? I wish. The film giant has agreed to pay up to $8 million to past and present employees. 0059G. BBC Minute. The BBC Minute. Your quick news fix on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. That newscast was brought to you by the Philippine Charity Sweepstakes Office. Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Tri-Media Pro Incorporated. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa iView Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5. Kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan at si Isko Moreno, sabi naman dito, kung si Isko inahas si Mayor Alfredo Lim, si Erap inulupong si Usko. He. Bumalik kay Isko ang ginawa niya kay Mayor Lim. Ayun. Sabi ni Biggs ng Pasay City yan, ha? Pasay City. Kanina nga raw po sa programang Umagang Walang Kwenta, sinasabi ni Iskuro na binayaran daw ni Erap sa Maynila 4.4 billion ang binayaran ni Erap sa Maynila. Sabi ni Isko doon sa programang Umagang Walang Kwenta. Bakit to nasabi naming walang kwenta? Ba't di nila tinanong? Tama. Kung kailan yun? Para saan yung binayad? At saka sana, kung talagang totohanang hindi PR yun, kundi nila kliyente si Isko, nagpapanggap silang programa pero kliyente pala nila doon sa programa, sana tinanong nila nasaan ang dokumento. Tama. Kung ako magtatanong, sasabihin ko kung ako, bakit anong ibig mo sabihin sa 4.4 billion na binayaran ni Erap? Di ba dapat kayo magpaliwanag niyan? Kayo nagbayad Di ba? Tama. Kayo nagbayad, kayo magsabi kung saan, para saan yung 4.4 billion. Baka nakaw yun. Pinalalabas nyo, nagbayad kayo, nagnakaw naman kayo. Di ba? Porkit sinabi na, yun kinukondisyon ang isip ng publiko na pag kami nawalang 4.4 billion, sasabihin binayad sa utang. Pero wala naman silang pinagbabasihan dokumento. Katulad lang yan ito na ipinagkakalat ni Erap, walang katapusan yun Simula nung umpisa hanggang ngayon, bangkarote niya Maynila. Bangkarote. Tapos tatanungin, bangkarote raw Maynila nung panahon ni Lim. Hindi, mali kayo. Bakit Kasi dapat tanungin nyo kung bangkarote, yung nagsasabing bangkarote, yun ang tanungin mo. Paano naging bangkarote ang Maynila? Hindi pwede sasabihin mo lang bangkarote. Alam mo kung bakit? Kasi merong certification ang City Treasurer's Office pagbaba ni Mayor Lim na ang naiwan niyang pondo ay mahigit 1.5 billion. Cash at saka deposito sa bangko. Pinalilitaw nilang bangkarote. Ang tanong nyo,
ninakaw mo ba yung iniwan ni Mayor Lim na 1.5 billion mahigit? Naku. Yan ang tanong nyo kay Erap at saka kay Isko Moreno. Oo. Ha? Sila nagsasabing bangkarote, di sila magpaliwanag. Tama. Pwede ba sasabihin mo lang bangkarote? Mas walang ebidensya. Wala Saan mo naman. binasi yung bangkarote? Oo. Hindi ba? Oo. O saan mo binasi yung sinasabi mong nagbayad kayo ng 4.4 billion? Aber? Oo. Hindi ba? Tama. Ipakita nyo kwenta. Saan nyo binayad yan? Kanino? Di ba? Oo. At kung kailan ang mga petsa na ginawa ang bayaran. Mm. Kayo nga si Erap nga nakapagtataka yung COA, sila naglabas sa periodiko na maraming unang 6 na buwan pa lang ni Erap sa pwesto, ang daming nawawalang pondo, bilyon-bilyon na. Naku. 2 bilyon na mahigit, di ba? Ang nawawalang pondo. O, mga kaibigan. COA yun. Lumabas sa pahayagan yun. Hindi ba? Oo. Bakit itong sila nagsasabi may nawawala o binayaran, pero wala silang pinakikita. Wala. Samantalang ang nakapirma dun sa certification na may naiiwang pondo si Lim, si Liberty Toledo. Sino yun? Yun ang inupo ni Erap na City Treasurer. Alam nyo ba kung kailan yung certification? July 5. Tagal na pala. Kailan nag-umpisa si Erap? July 1. Oo. Hindi ba? Doon nag-uumpisa panunungkulan July 1. Ang tanong ko ngayon, ang ahas ba may pangalan? Ahas? Ha? Hindi ko alam kung may pangalan. Wala daw, wala. Meron. Ano? Bakit? Meron? Oo. Ano ang pangalan? Isko Moreno. Hindi ba alam? Nakasalamin pa ngayon, ano? Ibang klase Hindi, na para Magpanggap na binibihisan niya ng... Yung ahas na yan. Pala yun. Yung ahas na yan. Ito kunyari may dignidad. Yung ahas na yan, 2 ulo. Oo. Si Isko. Eto ngayon, tinan mo, lahi talaga ng mga walang hiyayan Si JB Hers ito. Yan, si JB. May payo. Aba, akalain niya pinapayuhan si Grace po. Ba? Na mag-ingat daw po sa mga Zamora. Sa mga pamilya nitong si Ronnie Zamora sa San Juan. Na napabalita pong susuportahan si Grace po, di ba? Oo. Kung ano-ano sinasabi, kasi daw itong Zamora, kamag-anak daw ng asawa ni Grace po. Ilya Manzares. Ngayon, ito namang sila Zamora daw, ano daw ito, ayon kay JB Hers ito, ang ikinampanya raw nito noong 2004 election, si Pampilo Lacson. Hindi si FPJ. Ba? Naninira ito wala namang bayan yan. Sinisiraan niya kay Grace po sila Zamora kasi isolated na sila dyan Wala na. Nanay niya kasi, tagilid na. Ang nanay niya. Tagilid na barko. Unang-una po, alam ba ni Grace po, na si Erap hindi naman tinulungan si Fernando po noong 2004. Tapos ang lakas mo ng loob mong magturo ng ibang tao. Yung tatay mo, ganyan ang ginawa, mas masahol dyan ang ginawa kay Fernando po. Narinig nyo bang ikinampanya ni Erap noong 2004 si FPJ? Wala. Ha? Wala ko nadinig. Wala namang ginawang kampanya si Erap noon Wala. Para kay Fernando po Wala. Hindi ba? Yun nga ang tauhan ni Grace po na si Kwan, yung sinasabi natin pangalan. Si Butch. Butch Kadsawan. Oo. Yan ang nagkwento na pinatawag siya ni Erap sa Tanay nung tatakbo si FPJ. Ang sabi raw sa kanya, pinagalitan siya, bakit mo pinatatakbo yung kumpare ko? Wala namang alam yan. Naku. Ba't sinasabi? Pinagalitan niya. Alam ba ni Grace po yung mga tunay na pangyayari na pagtataksil ni Erap sa tatay niya? Ang nagtaksil dyan, yung tatay mong walang niya, JB. Tama. Kung saan nagmana ka. Doon ka nagmana di ba? Si JB. Wala na kayong magagawa. Ayaw na sa inyo ng tao, kahit sino pang Grace po gamitin ninyo. Kahit manira pa kayo. Kahit anong klaseng paninira,
Parang sa Maynila yan. Oo. Akala ba ni Isko, may bibili pa nung paninira nila? Wala na. Akala ba niya May yung maniniwala sasabihin, walang bayad pero siningil nila? Nako. Akala ba niya makakalaso ng isip yun? Wala. Yun yung programang kay pangit ng umaga. Hanggang kay pangit. Yun ang dapat tanungin. Oo. Kayo man nakikinig, ha? Ang tanungin nyo sa kanila, magkano ang kinita nila, yung mga nag-interview dyan? Oo. Sa kontrata ng CCTV ni Isko Moreno sa Maynila. Oo. Noong 2013. Sino ba ang kumita dyan? Oo. Hindi ba kasama sa nagsasalita dyan sa umagang kay pangit? Ha? Kay pangit. Sa CCTV ng Maynila? Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Mga kaibigan, kami po'y pansamantalang muling magpapaalam. Abangan po ninyo ang susunod na programang Katapat at Karancho. Kasama po si Mayor Alfredo Lim at si Mig Sil. Ito po si Rose Novenario. Ito po naman si Peter Calastas. Maraming salamat po sa lahat po ng sumubaybay dito sa Lapid Fire ni Percy Lapid. Ito po si Atong Ma'am. Mabuhay po kayo. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Isko Sawa Moreno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Kasama si Percy Lapid.